Good day, everyone. In this YouTube video, we are going to talk about the soul's travel in life. What's life after death? Pero ang pinaka-title talaga ng ating video is going to be Makakaraos ka rin. Bakit makakaraos ka rin? Pag-usapan natin yan sa lalong madaling panahon. Before that, tayo'y magsimula sa ating panalangin. Father God, nagpapasalamat ako sa inyong araw na inyong binigay sa amin. Nagpapasalamat ako sa inyong grace. Nagpapasalamat ako sa inyong mercy na inyong ipinagkaloob sa amin. Lord, be our speaker, be our guide in everything that we do, Lord. We magnify your name. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Ikaw ang siyang magpaunawa, Panginoon, sa inyong salita. This we pray. In Jesus' name we pray. Our Lord, our Savior. Amen. So, makakaraos ka rin. Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Bakit ang ating topic is all about soul traveling? Bakit makakaraos ka rin? Ano ba kinalaman nun? Sabi ni Lord, malaki. Kasi pag ang mindset natin is puro ano na lang mangyayari sa atin, that will result to jeopardy. Sabi nga sa Bible is, for the love of money is the root of all evil. Lahat ng, kunwari, pagka mas minahal mo na ang pera kaysa sa ating Panginoon, ay diyan tayo magkakaroon ng malaking problema sa ating buhay. So, we have to consider this. Ano ba ang kahalagahan ng mindset na, ay, sabi naman ni Lord, okay naman, basta magtiwala lang tayo sa Kanya, okay na yun. Matatapos din naman yung mga problema eh. So, pangako naman yun di ba? To live a better life with Him. So, if we believe in our Lord Jesus Christ, we will be fine. Ano ba ang kinalaman nito sa ating kaluluwa pag tayo ay namatay na? Sabi nga sa Psalm, na ang kamatayan ay isang malaking karangalan sa harapan ng Diyos kung ang mananampalatayang ito ay sumusunod sa Kanya. Lalo na yung mga talagang faithful sa Kanya, yung mga faithful na sumunod sa Kanya, yung mga talagang they did everything to serve the Lord, pati yung mga lihim na kasalanan ay talagang pinag-uusapan, Lord, ano ba itong gagawin ko, Lord, So, alam ko mahirap talagang sumunod sa Lord, lalo na pagka siningit na natin yung mga restitution, yung mga siningit na yung mga forgiveness, naku, hirap talaga yan. Pero pagka ikaw ay nakaraos, congrats. So, congrats, pagka kayo ay namatay, ay susunduin kayo ng Diyos. Pinangako naman ng Lord. Basta makipagkasundo ka ay talagang... Eto, sabi ni Lord, may napupunta ba sa impyerno ng dahil sa... Yan, hindi nagkakasundo. Ay, marami. Mga Kristiyano nga, maraming ang hindi napupunta sa impyerno kasi hindi nagkakasundo Ano ba yung mga di pinagkakasundoan? Yung pala, yung sa makeup lang pala daw. Mas naungusan daw sa makeup. Yun daw yung mga ilang dahilan kung bakit dito nagkakasundo. Yun, pati yung usaping pera, naku. Daming nagugoyo daw dyan. Sabi daw ni Lord, dami daw nagugoyo daw sa usaping pera. So, eto, ganito daw. Ano ba yung mga senaryo ng kaluluwa pagka namatay na? Una sa lahat, ito, kada kasalanan may sari-sariling hantungan yan. So, pag-usapan muna natin yung mga bagay na mangyayari sa kaluluwa mo, kunwari kung sa impyerno ka pupunta. Ito yung ilan sa senaryo. Marami kasi, paano kung namatay ka na maayos? Paano kung namatay ka sa sakit? Paano kung kinuha ka na lang bigla?
Meron kasi ako yung isang isang uncle ko kasi, namatay na ng bigla. Noong pagkatulog, kinuha na lang daw ni Satan. Bakit gano'n? I do wonder bakit gano'n. Ang sabi daw kasi ni Lord, ganito yan. Yung pagkamatay talaga ng tao, nakadepende sa iniisip niya at saka sa situation ng isang tao. Pinangako naman ni Lord yun na karamihan sa mga tao mamamatay sa harapan niya na yung sumusunod sa kanya, from the very beginning, mamamatay na maayos. They will smile when it comes to death. Bakit yung mga Kristiyanong mamamatay talaga nakasmile? Kasi makikita na nila yung mga anghel I-smile na lang sila doon na tapos na yung paghihirap po sa mundong ito. Tapos na yung responsibilidad ko at ako'y makakapag-enjoy na sa langit. So, ang sabi ni Lord sa akin bigla. Kaya nga sinasabi ko, makakaraos ka rin. Sige, patawarin mo na yung mga dapat patawarin. Naku, wag na mag-ego-ego. Wala naman mapapalayan, ego-ego mo Bakit? Gusto mo makaganti ka at your own terms. Sabi ni Lord ba, sa tingin mo ba, yung paghihiganti mo will justify their own mistakes? Kung ako maghiganti kasi, it will definitely justify. So, ganito. Nakakalungkot, to be honest, na most of the people that will die this year will not go to heaven. It's either yung kaluluwa nila will linger in the first or in the second, or they will go straight to hell. Ay, bilin pa na Lord. Kunwari, pag panatiko, yung mga sarado, ganun, yung mga talagang hardcore. It's either you will go straight to heaven or you will go straight to hell. Hindi na tatambay yung kaluluwa mo. Bakit may tumatambay na kaluluwa pa? Sabi ni Lord sa akin, ganito yon. Simple lang naman kasi, simple lang naman yung sagot ni Lord dun kasi hindi pa trip parusahan ni Satan. Ganun yan. Yung kunwari yung nakatambay pa yung kaluluwa. Hindi kasi mabait naman nung mabait naman nung namatay. Kaso nga lang, di lang talaga nagseryoso sa Lord. Sige, saka na muna yan. Saka na muna parusahan yan. Ganun yan. So, depende sa tagal. Kung mas matagal kang tumambay, edi mas good boy ka naman. Pero, sabi ni Lord, at the end of the day kasi, pag dumating na yung judgment, lahat naman kayo talagang susunugin din sa impyerno So, wala rin kwenta kung mag-linger kayo kasi either way, you know your destiny. So, kaya nga sabi ni Lord sa akin, ganito, kung feeling mo naman, parang, bakit ganito? Bakit wala namang may love sa akin? Bakit lahat na lang sila? Bakit karamihan sa mga tao sa mundong ito, parang hindi naman talaga sa akin? Wala namang kaseryosohan. Hindi ka talaga aarugain pagka may problema ka. Sabi ni Lord sa akin, ito lang naman yan, makakaraos ka rin. Wala kang kaibigan? Ako. Kaibiganin mo ako. Kilalanin mo ako. Ako ang bahala sa'yo, kahit ako lang mag-isa. Kaya natin yan. Sabi nga nila, di ba sa mag-asawa, till death do us part. Sabi nila sa akin, hindi, ako kahit kamatayan, dadaling kita sa paraiso. Hindi tayo maghihiwalay. Yung asawa mo, maghihiwalay kayo. Pero ang Diyos, hindi kahihiwalayan. Yan ang pinangahawakan ko kasi I'll have to admit, people are scarce before me. Talagang bilang ko sa kamay ko kung sino talaga yung mga kaibigan ko. Bilang talaga. I mean, and I'm proud of it because it only tells you that I do trust the Lord. Sabi nila sa akin, di mo kailangan ng maraming kaibigan. Makakaraos ka rin socially. Makakaraos ka rin psychologically. Pag namatay yung kaluluwa kasi, depende yan sa status ng buhay mo. Kasi, ganito, let's get it straight. Pag pupunta ka na ng langit, wala na. May angel lang hahatid sa'yo. Wala ka na sa wala ka na sa first, wala ka na sa second.
diretso ka na dun sa langit. Sasabihin na nila sa'yo, welcome, good and faithful servant. Ito na yung ano mo, ito na yung paraiso mo. Ito na yung lugar mo. Kung wala ka namang ginawa, ito na yung ano mo, playground mo. Dito ka muna tumambay, ikaw na bahala maglakad kung saan mo gusto pumunta. Sabi nila, mas okay na lang daw na tumambay-tambay ka sa langit kaysa sa impyerno ka mapunte. Ako nagsasabi sa inyo. Sabi nila sa akin, mas okay daw eh. Kasi at least sa langit, di ka naman mapapagod kahit maglakad ka eh. Makakapunta ka pa rin naman sa napakaraming lugar. Mabibisita mo rin naman yung mga paraiso ng mga taong, yung mga talaga ng lingkod talaga, makakapunta ka naman. Sabi nga nila, sa matter of pa, pwede ka nga rin dumalaw dun eh. Basta, knock knock, who's there? Ano lang ako, roamer lang. Mapapasukin ka naman dun kasi di ka naman iisipan na magnanakaw ka dun eh. Iisipin pa ba nila na gagawa ka na masama dun sa langit? Ayun. Kaya nga, wala na tayo masyado mag-uusapan sa kaluluwa kung nasa langit na. O sige, pag-usapan natin. Furthermore, pag napunta ka kasi sa langit, yung recognition, nakadepende una sa lahat sa kung ano yung suot mo. Pag mas matingkad, mas malaki ang honor at recognition sa ng Diyos. Pagka roamer ka lang, simpleng puti lang yun. Simpleng white robe lang yun na walking ka lang anywhere else. Ganun lang yun. Tapos, yung mga angel, nakadepende yun. Normally, sabi nila nasa 1:10. Pero kung talagang dakila ka, nasa 100 higit yun na angel yun. Or pwede pa lumagpas. Depende sa naging contribution mo sa mundong ito. So, hindi naman ako nagsi-sales talk na, ay, pumunta kayo ng langit. Hindi. Sinasabi ko lang yung totoo. So, ano ba yung ginagawa ng mga angel doon? So, sa'yo. Siyempre, sila na yung mag-aayos ng mga damit sa'yo. Sila na yung magpapatunog ng music sa'yo. Pagka, kunwari, may sauna ba sa langit? Oo. Swimming pool? Ako, meron. Ano pa gusto mo? Kung gusto mo, kung water lover ka, ilulugar ka malapit sa lake. Ano, gusto mo mangisda? Sige. Dami dun. Ito, ganito sabi nila sa akin. Hindi makunat ang Diyos. Kasi normally, gawa sa ruby, gawa sa sapphire, lahat ng magagandang mga brilyantes, yun ang ilalagay sa bahay mo kung talagang masigasig ka kay Lord, no? Ito yung susunod na tanong. So, ano na magagawin natin sa langit? Depende rin kasi nga, at the end of the day, sabi ni Lord, makakaraos ka rin. Ano ba yung naging lifestyle mo dito sa lupa? Ganun din ang gagawin sa'yo, ganun din ang ano sa'yo sa langit. O halimbawa, kung gusto mo shopping, eto kwento ko sa inyo Hindi ko na kwento sa ibang tao eh. Ngayon ko lang iano sa inyo. Hindi ko na kwento to eh. So, sa langit kasi merong parang mall. Yan, kada area sa langit may mga mall dyan. So, ganoon din, may mga nag-aalaga. Ito walang CCTV camera doon. Huwag kayo mag-alala, sa langit walang CCTV camera. Alam nyo bakit? Alam naman na Diyos, wala namang gagawa na masama doon. Kahit nga si Satan, hindi rin makakabuelo doon. To sige, panahon ni Job, nakausap niya yung Diyos, pero alam mo yung tipong tatambay ka sa mga lugar doon. Hindi. Hindi makakatambay si Satan doon. Alam na nila yung tapos na sila. So, ganito yan. Di ba sa langit, di ba sa mga mall, nakita nyo, may mga burloloy, gano'n. Sa langit, gano'n din. May mga damit din, may mga damit, may mga garments na pwede kang bilhin, pwede kang kunin. By the way, wala na parang currency sa langit ha. Walang currency sa langit. Pero pero ang mga wala doon, yung mga kwintas, walang hikaw doon, wala. Damit nakita ko doon, mga damit, yung mga robes, yung mga laruan. Actually, laruan marami Nagulat niya ako, may mga instrumento din. Basta malaki, sobrang laki nung mall nila, mas malaki pa sa MOA ng
Sabi nga ni Lord, kung sasabihin yung isang mall doon, on average sa langit, yun talagang kasing laki ng buong Cavite. Hindi Cavite City yung mismong province ng Cavite, at least ayun yung average ng laki ng mga mall sa langit. Daming pagpipilian doon. Daming variations kasi nakadepende nga sa kultura. Kung gusto mo ng Indian, gusto mo ng Filipino style, lahat nandun. Oh, sige na, baka may mga ano dyan. May tawaran ba sa langit? Wala. Wala namang wala namang binibili sa langit. Kinukuha lang. So, ayun, ito ganda oh. Lahat, pwede ka mag-eye shopping. Kaya nga sabi nila, mas maganda na lang yung tumambay ka sa langit kaysa sa tumambay ka sa impyerno. I tell you. Sa susunod na natin pag-usapan yung mga mangyayari sa iyo pagka kunwari sa impyerno, yung nakatambay ka lang, yung talagang paparusahan ka na. Basta at the speed of light or mabilis pa, kung sa langit ka na talaga pupunta. So, ganun ang sistema doon. So, ang bilis. Kasi wala na yung weight eh. Kasi ang nagpapahirap sa soul, yung weight ng body mo. Pero pag naging soul ka na lang ulit, halos wala nang weight yon. So, pwede ka na talaga mag-travel at the sound of speed of light or higit pa. Kaso nga lang kasi, may mga nag-a-astral. Saka na tong astral na to? Ano bang pinagkaiba noong mga mag-a-astral lang? Doon sa talaga mamamatay na talaga. Meron kasi nag-a-astral pagka kunwari, kaya nga ayaw ni Lord mag-astral kasi kunwari pag nag-astral tapos mahina loob, makukulong sa second heaven. May mga kaluluwa kasing nakukuha ni Satan kasi natatakot. May ganon. So, saka na yung mga ganong mga aspects sa kaluluwa. Pero sige, pag-usapan natin sa langit. Sige, pagbalikan natin tong mall. Hindi ko ba nasabi? Sige, ganito. Lahat ng pagkain meron doon. Marami daw mga delicacy sa langit na wala talaga sa lupa. Hindi pa talaga dinadala sa lupa kasi it's so complicated. Masyadong complicated, masyadong hindi pa kayang gawin ng tao. So, sabi sa akin ni na Gabriel, naku, ang sarap ng mga pagkain dito, baka akala mo. Yung mga taong hindi mahilig kumain, maraming kinakain dito. Sa mga mall-mall, yung mga roamer, naku. Mas happy sila sa pagkain. Yung isang subo, yung tipong mapapaiyak ka na lang sa sarap. Kahit hindi ka mahilig kumain. Ganon. Ganon kasarap. So, ano pa yun? Marami. May appetizer, may ano ba gusto mo? Tusok-tusok na. Lahat meron nandun. Laruan nga, ang dami. Dami nga laruan dun sa langit eh. Anong gusto nyo? Amusement park? Nako, kumpleto. Alam niyo ba, sabi ni Lord, yung Ferris wheel doon, may mga Ferris wheel yung tok-tok. Alam mo yung tok-tok, di ba? Ang taas ang tok-tok ng Ferris wheel. Ang tok-tok ng Ferris wheel, mayroong kasing taas sa Mount Everest. Yun yung tok-tok. Pero di ka malulula kasi sa langit daw, wala raw nalulula. Makikita mo rin ganda ng lugar. Naku. Alam mo may roller coaster. Yung kunwari mula tok-tok ng Mount Everest hanggang sa baba, ganoon kabilis. Ganoon kataas tapos kunwari, di ba? Normally, ang Ferris wheel dito nasa 60 kilometers. Sa langit, wala daw. Nasa 500 kilometers per hour daw yung takbo nun. Woo! Pag tumabel ka nun, sabi ng mga anghel sa naku, enjoy mga tao, sobrang bilis. Hindi na raw kailangan ng seatbelt kasi di naman daw, hindi naman mahuhulog yung kaluluwa dun. So, ang bilis, kahit 500 kilometers daw, naku, enjoy yung mga tao dun. Tapos, meron pa nga dun yung dadaan sa tubig, yung makikita nila yung ganda ng ilog, sobrang crystal clear daw. Tapos, makita na yung ganda ng mga hayop. Tapos yung Ferris wheel na sasakyan mo, yung relays, purong ginto yun. Purong mga sapphire yun. Purong mga ganun kaganda yung mga dun. Sabi nga ni Lord sa akin yun, pagka kumuha ka ng alam mo yung isang pirasong relays doon? Yung di ba sa trend, di ba dito sa lupa, di ba Di ba may mga bakal-bakal yun. Pag kumuha ka ng isang bakal doon, pag binenta mo dito sa lupa, nasa mga 5 milyon yun.
Yung isang pirasong bakal pa lang nun mga nasa 5 million pataas na yung presyo nandito. So, paano pa kaya kung yung buong Ferris wheel yung buong roller coaster kinuha mo, hindi para ang dami mo ng pera. It's 10 times, 5 times 10 raised to the 100,000. Ganun karami pera mo kahit lahat ng kayamanan sa mundo, hindi kayang i-compensate yung yaman mo. Take note, isang pa lang yun. Roller coaster pa lang yun. Paano pa kaya kung yung sabihin na natin yung buong amusement park na gawa talaga sa sapphire, gawa sa tinto, gawa sa ruby, gawa sa emerald, lahat. Pati nga yung ilog doon, minsan, kunwari, yung niebe doon, ginto. Pag nag-drop ng snow, hindi lang puti lumalabas, pati yung mga ibang gems lumalabas doon. Ganun kaganda sa langit. Baka may mga pilosopo na naman. Hindi ba masakit pag tumulo yung snow? Hindi, kaluluwa na nga, wala na nga maramdaman yung... Hindi na nga sila nakakaramdam ng pain doon. Pero sa impyerno, lahat ng sakit mararamdaman mo. So, yan na nga. So, marami pang hindi pa ako nakikwento, to be honest. So, may mga sapatos din ba? Meron din. Siyempre, di mawawala yun. So, eto nga, gusto nga, paano ba ginagawa yung mga damit? Ang dami. As in, it is really different. So, how does the Lord create things in heaven? It's different. Magkaiba pa yon. So, gano'n na nga. Meron pa nga daw city within the water, kunwari sa ocean, di ba? Merong syudad na nasa tubig. Ganun sila katindi sa langit. So, kaya nga sabi ni Lord, punta na kayo para makakita nyo rin. Karamihan sa bahay ng mga Kristyano dito, walang nakatira eh. Bakit daw? Yun. Yung mga babae, puro foundation nakikita ko eh. Sabi ni Lord sa akin eh. Mga babae na, hindi, pulbos lang. Ay, hindi, kapal naman ng pulbos mo. Pulbos lang daw. Yan, sabi na uy, kinis ng balat mo ah. Uy, naka-lotion ka. Ilang layer yan? Ilang layer ng lotion yan? Yan, sabi na ito nga sabi ni Lord, bati mga lalaki nga nagme-makeup. Sabi na, utang na loob. Karamihan sa mga bahay doon, sabi Lord, hindi nagbibiro sila dito ha. Karamihan ng mga bahay dito, mga Kristyano, walang nakatirang Kristyano. Nasa impyerno lahat, karamihan. O yan, kaya nga, nangiengganyo sila doon. Tigilan na ninyo yung mga makeup nyo, tigilan ninyo yung mga lotion nyo. Ito, may mga pilosopo pa, sabihin. Yung yung pagre-retoke, bawal din. Bawal din yung retoke. I-confess nyo na. Doon sa mga nakapag-retoke ng mga Kristyano, okay okay na. Basta sincere ha, hindi yung tipong pagka mag-sorry ka, ay Lord, papaalam mo Lord, yung magpapaano mo na ako, magpapa-noslip ulit ako. Huwag naman ganun. Kasi di mo sure kung sa langit ka pa rin pupunta nun ha. So, yun. Tapos ito pa, baka daw wala daw nakakapunta sa langit. Naku, sabi, ito matinding sala rin to ha. Yung may mga utang na hindi man lang kinonfess sa Diyos, yun siya sabi ng mga ibang Kristyano na, uy, okay na yan, sige. God is with us naman, pero laki ng utang mo na nananadya ka yatang di bayaran. Yun, naku. Yan, di aabot sa langit yun. Uy, teka muna. Pati ba yung mga utang? Ay, oo. Ito sabi ni Lord, linawin ko lang. Yung mga hindi talaga nagsasabi kay Lord ng problema nila, yan ang pupunta sa impyerno. Kaya nga sabihin niyo na, kung may mga problema kayo sa pananalapi, sabihin niyo na, Lord, Lord, may utang kasi ako na malaki eh. Paano ba to? Yan. Diyan nagagalaw ang Diyos paunti-unti. Alam naman nila, basta isuko mo sa Kanya, okay tayo doon. Pag wala, wala. Ganito, sa langit din daw, wala rin daw bangko. Hindi na raw kailangan ng bangko sa langit kasi wala namang currency. Hindi naman kailangan ng pera sa langit.
So ano pa? Wala ring insurance doon ha. Huwag kayong mag-alala. Hindi kailangan ng insurance. Wala naman ma-aksidente doon. Sabi nila sa akin, alam mo yung insurance yan, pang ano na yan, pang lupa lang yan eh. Wala namang sumasablay sa engineering ko dito sa langit. So di kailangan ng VUL, di kailangan ng mga ULP, di kailangan ng mga non-life dito sa langit, no? Hindi rin kailangan yan. So, hindi nyo na rin kailangan. So, you might be asking me, may sasakyan ba sa langit? Not applicable. Kasi, people can teleport. Bakit mo kailangan ng sasakyan? So, ano meron sa langit? Marami. Basketball. Actually, yung soccer is from God. Yung mismong sport. Ginawa ng Diyos yan. Baseball, it is from God. Eto linawin ko. Pero yung mga boxing, yung mga MMA, it's not. Bakit? It induces pain. Basta anything that induces pain. Ang gaya ng, bakit? Yung basketball, hindi naman primary goal ng basketball manakit eh. So, ang layo niya is to shoot the ball, di ba? Yun ang intention. Hindi manakit. Unlike MMA, talagang ang intent mo dyan, talagang manakit dyan eh. So, that's not really the thing. So, this is just the beginning of what the soul can do and the like. Singit na rin yung konting urinology, no? Salamat sa pakikinig. God bless.